natin that the objective was very simple. Eliminate physically Duterte from the Philippines so that the Duterte political influence will be crippled and paralyzed, if not totally demolished. And then take out the daughter next and the rest to follow. Ganun po ang game plan na gusto nilang gawin. Ang problema ngayon na ilalantad po sa buong mundo ang kanilang kataksilan, ang kanilang kalokohan, kaya ang pananagutan at paniningil ngayon bumabalik sa kanila. That is exactly what this Duterte situation in The Hague, Netherlands has brought against Marcos. Yan po ngayon ang nangyayari. Kaya kung saan-saan na lang po humuhugot ng kapal ng mukha ang mga, ang mga opisyal ng pamahalaan ni Marcos para lamang pagbigyang matuwid ang mga illegal at mga baluktot na ginawa nila laban kay Pangulong Duterte. Ayun. So bogus po ang ICC ha. Wala po itong karapatan, walang jurisdiction at wala po siyang sakop sa Pilipinas. And hindi po yan ina-argue against ni Marcos at ng kanya mga tauhan at opisyal sa gobyerno. They don't argue against that line of straight fact of information. Ibig sabihin po, admitted nila that ICC is a bogus entity. So therefore, ang marapat na gawin ay ipatigil at tapusin na ang illegal na pagkakadetine kay Pangulong Duterte so that they can rectify the betrayal and scandalous distortion of the law and violation of the Constitution, kahit man lang dyan lang sila makabawi. No? Later na tayo babawi sa kanila upang sila ay kasuhan at papanagutin kasi wala din tayo makukuha ngayon. Pag nag-file ng kaso, sila din po ang hahawak ng mga pag-review at pagdesisyon hinggil sa reklamo sa pag-violate o paglabag nila sa saligang batas. But anyway, ang pag-rectify nila is a step towards doon sa pag-admit na talagang mali sa kamalian ang kanilang ginawang pagpapadukot, pagpapatapon at illegal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte. But because in the first place, the ICC is a bogus entity. Since March 17, 2019, our withdrawal from the Rome Statute and from the membership to the ICC has been already confirmed and affirmed. Therefore, since March 17 of 2019, we no longer have any treaty obligation or whatsoever international duty and obligation as a matter of international agreement dahil wala na po tayong sakop na anumang mga pangdaigdigang kasunduan upang tayo ay obligahin pa at imandato pa na sumunod sa kagustuhan ng ICC. And that was already affirmed on March 17, 2019. Oo. At hindi yan kinokontest nila Marcos ang ganyang katotohanan. Kung kaya, tama ang ating claim that the ICC is a bogus entity. At wala na pong patumpik-tumpik pa ng mga pagdidebate, anuman pong mga kaugnayan ng pananatili sa iligal na pagkakadetine kay Pangulong Duterte, ay dapat pong ito ay gawan na ng hakbang kaagad upang siya ay maparelease, upang siya po ay magkaroon ng katarungang panimula, bagamat hindi makukumpleto kaagad dahil hindi pa natin masisingil kaagad ngayon sila Marcos Romualdez at sila Remulla sa kanilang kalapastangan ng ginawa at pagtataksil laban sa ating bayan at laban kay Pangulong Duterte, but at least makakakuha ng kanyang balik na kalayaan si Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? So mahalaga po yan. I think these are matters that can be argued by the legal defense team of former President Duterte, including po ang kanilang pagtulak ng posisyon that under the Rome Statute, bagamat hindi na natin yan sakop ng ating bansa, but because there is an actual physical custody kay Pangulong Duterte na nakadetain siya ngayon doon sa ICC detention facility, wala tayong ibang prosesong dadaanan kundi igiit po ang interim release and then the subsequent dismissal absolutely of all the complaints against sa kanya. Ayan. So I hope na yan na po ang pinaghahandaan, pero sabi nila ng mga nakakakuha ng impormasyon sa loob ng kampo ni Pangulong Duterte,
ay baka September pa ang formal na pagbubukas ng deliberation on the petition. Pero pwedeng mapaaga ito kung i-grant ng ICC Chamber Judges ang petition for urgent resolution hinggil sa naunang naisumiti na petition for interim release. Saka na po ang pre-trial and other marking of evidence kung itutuloy man ang trial as scheduled earlier noong Marsong iniharap si Pangulong Duterte ay sa mga September pa ang official schedule of the ICC Chamber na para po magkaroon ng pre-trial at initial na mga marking and pre-marking of evidence kung mayroon man, including po ang pag-affirm ng mga pre-trial brief and schedule of trial. Pero lahat ng ito po ay hindi naman nakadepende ang interim release ni Pangulong Duterte. He can be released conditionally and temporarily. And I think may 3 bansa na pinagpipilian na open naman lahat yata. I assume na open ito. Ang bansang Japan, ang bansang Malaysia, at I think ang isa pa bansang Timor-Leste. Mga kababayan, lahat ito nasa rehiyon ng Asia. So mas maganda po kung dinggin na ang urgent motion and petition na ito ng ating Pangulong Duterte ng kanyang legal defense team so that mabibigyan po siya ng pagkakataon na makarelax po siya. Sapagkat kahit ano po ang tatag ng kalooban mo, the purpose of prison is to break your spirit first. Then you have to realize kung ikaw ba ay nagkamali o mayroon ka pagkukulang o ikaw ba ay may mga dapat baguhin. Yung reformative stage will follow once you survive the breaking of your spirit. Ang una pong binabali, ang una pong talagang tatamaan pag ikaw ay nakakulong ay ang will to fight mo on the journey of life. Yung kagustuhan mong pangibabawan, ang kagipitan mo na hindi ka malaya, hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo para gusto mong gawin sa iyong buhay, limitado po ang iyong access sa mga mahal mo sa buhay, pati po sa iyong paggalaw ay limitado. The effect of a prolonged incarceration, lalo na po kung may edad ka na, according sa mga nakakausap natin na mga mayroon pong karanasan sa psychological evaluation, may epekto po yan sa iyong mga tinatawag na mental and physical condition. And lalo na po sa iyong mental disposition, sa iyong kinakalagyan. Kaya siguro, nawawalan yung gana niya, yung appetite niya para sa pagkain, maliban pa po sa hindi niya siguro kursunada din po ang uri ng pagkain na hindi niya nakasanayan sa mahabang buhay niya bilang isang Pilipino. So, yan po ay may mga epekto. So, mayroon pong tinatawag na humanitarian basis na ginagawa po yan. That is a universal human rights guarantee under the United Nations. Yan po ay nakasaad din po sa UN Convention on the Protection of Civil and Political Rights. Kung matatandaan po ninyo, ginagamit po yan kahit sa Pilipinas, yung advanced stage ng edad ng tao na nakadetene bagamat hindi pa naman siya convicted at may mahaba-haba pang panahon sa paglilitis, ay pinapalaya po temporarily. Ginagrant po ang bail petition o pagpapiyansa on the ground of humanitarian and other legal consideration. At yan pong ginawa kay ng Korte ng Pilipinas, I think Sandigan Bayan, na pinalaya po si Johnny Enrile. Si Senator Johnny Enrile ay dahil po sa edad niya at hindi pa man natatapos ang kanyang kaso sa plunder involving the Napolis PDAP scandal, ay nakalaya po siya. At kaya po siya naging appointed pa nga siya ngayon as Chief Presidential Legal Counsel ni Marcos Jr. So, pwede pong gawin yan sapagkat yan ay universally accepted na doktrina na ang batas ay dapat makatao at patas. Hindi siya malupit at mapaminsala. Ganyan po ang purpose. So itong pagpigil ng prosecution ng mga prosecutor, kasama po dyan ang mga maniobra nitong CPP, NPA, NDF, 3 pong ginamit nila na argumento. Number 1, si Pangulong Duterte daw
ay pwede pa mag-influence sa mga sitwasyon sa Pilipinas upang takutin, i-intimidate at kanya pong gipitin ang mga nag-aakusa sa kanya, which is hindi ka panipaniwala. Anong basis yan? Wala. Yan po ay guni-guni lang ni Cristina Conte at ng mga komunista na mga kasabwat nila. Yun ang unang ginamit na argumento sa isinumiti na oposisyon nito ng prosecution team laban kay Pangulong Duterte. Dahil popular pa din daw si Pangulong Duterte, mayroon siyang mga fan base o political supporters na very fanatical sa kanya, delikado daw. Na kung makalabas siya, ay gagamitin niya ito pa-shout out kay Jay Hans at kay Rosan Garnesa. Garnesa ba? Nakakalimutan ko. Garnesa. Okay? At kay Jay Hans. No? Mga kababayan, ang ibig ko pong sabihin dito, this is only a product of imagination and a product of instigation ng mga grupo ng CPP, NPA, NDF na obviously kabarkada at kausap at kakolyusyon nila o kasabwat, that's the term. Kasabwat nila itong mga prosecutors na sinasabi nila bagamat hindi na presidente si Rodrigo Duterte ay mayroon siyang malawak na fanatical fan base na pwede niyang gamitin at utusan na magharas, manggipit ng mga witnesses. Wow! Ganon ba yon? Sinong maniwala dyan? Hindi nga ginamit niya ang kanyang influence nung siya ay presidente pa, hindi niya pinatulan si Trillanes sa mga Bicoy scandal na yon. Hindi nga niya ginamit yung kanyang influence para habulin ito sila Cristina Conte, takutin sila. Hindi pinabayaan nga niya nung siya nasa kapangyarihan pa, pinabayaan lang sila. So it does not follow the natural existence of related experience when as far as Rodrigo's influence is concerned. Hindi po totoo na gano'n ang ginawa at gagawin niya. Pangalawa, sabi ng prosecution team sa kanilang oposisyon, si Rodrigo Duterte daw ay pwedeng patakasin ng kanyang mga kapanalig na mga panatiko. Panatiko ang tawag ng ng prosecutors team ng ICC sa mga sumusuportang mamamayang Pilipino kay Pangulong Duterte. So ang kanya mga panatiko na supporters ay papatakasin nila si Pangulong Duterte sapagkat sinasabi daw ng mga supporters na kinidnap si Pangulong Duterte. So sabi niya, what is the primary motivation ng isang nag-a-allege na siya'y kinidnap kung siya ay makakalaya at makakalabas, di ba tumakas? Yun ang argumento ng ICC na baluktot sa pinakabaluktot. Sila nang gumawa ng kalapastanganan at paglabag sa mga batas, sa konbensyon ng UN, sa pagpangangalaga sa karapatang pantao, and even sa Rome Statute provision, hindi iniharap si Pangulong Duterte sa local judge nang siya po dito ay kinuha at dinukot. Subalit ngayon ang may gana pang magturo na pwedeng ipatakas o patakasin si Pangulong Duterte, ito pa ang mga ICC prosecutors na ito. Wow! Pangatlo nilang sinasabi, pwede daw mag-instigate si Pangulong Duterte o manulsol na magkaroon ng kaguluhan, mag-riot. Wow! Totoo? Bakit hindi nangyari yun? Sa almost mahigit 4 na buwan na pong nakakulong si Pangulong Duterte, bakit walang riot na naganap? Mapayapang mga pagkilos, makatarungan at prinsipyadong pagpapahayag, which are all within the ambit of a democratic exercise of the fundamental rights of the people as guaranteed by the Constitution and as guaranteed by United Nations Universal Declaration of Human Rights, ang mapayapang pagtitipon, ang mga malayang pagpapahayag, ang hindi paggamit ng mga karahasan, subalit kayo ay nagtitipon-tipon to petition the government. Yan pong ginawa ng mga supporters ni Pangulong Duterte. Nasaan ang karahasan doon? Wow! Ang galing ng inyong mga pangbabaluktot. Akala nyo makalusot. Yun pong argumento nito ng ICC, which we think are not only very narrow and hindi lamang po makitid, kundi baluktot at dispalinghago. Ibig sabihin po, wala sa katinuan
ng argumento ng katotohanan at lohikal na pag-reason out sapagkat gusto lang nilang pagtakpan na takot sila na lumabas si Pangulong Duterte sapagkat yan po ay threat hindi para sa taong bayan. Threat po yan kay Marcos at kay Romualdez sapagkat yan ay magsisilbing lalo pang lumakas ang inspirasyon ng Democratic Opposition Movement sa Pilipinas kapag nandyan o nakalaya si Pangulong Duterte temporarily. Mas political consideration po ito in favor of the Marcos Romualdez rather than on the need to balance the administration of justice versus temporary liberty. Hindi po ganun ang argumento dito mga kaibigan, mga kasambayanan, mga kababayan ko. Argumento po ito, pabor sa interes nila Marcos at Romualdez dahil mapapahiya po sila, including ang mga colluders, conspirators at mga collaborators nila na nakipagkonsabahan upang durugin at lumpuin ang political influence ng mga Duterte, and yet makakalaya pala temporarily si Pangulong Duterte. And now, it is no longer a hidden secret that the DOJ Secretary admits that there are no evidence para i-prove ang bigat ng pananagutan o pagiging totoo ng mga aligasyon ng krimen laban kay Pangulong Duterte. Obviously, ito po ay gawa-gawa lahat. Inimbento ito sapagkat ito ay isang sistematikong political persecution. Hindi po ito for the administration of justice and the exaction of accountability against the former president. Klaro? Okay. Similarly, ganyan din po ang ating nakikita dito kay Vice President Duterte, Sara Duterte na kaso ng impeachment complaint. Ito po ay binunga ng ambisyon nila Romualdez at may kaakibat na pagsalo ng ambisyon sa Senado si Lola Risa Hontiveros, si Madam Tanim Witness. Si Madam Billy Witness, no? May agency pala siya. Yung kanyang agency ay recruit ng tanim business, ng Tanim Witness, no? So pareho sila nila Martin Romualdez na may ambisyon na makakuha ng poder at kapangyarihan, lalo na po kung sakaling abutin ni Marcos na matatapos at maaabot niya ang kanyang termino sa 2028 at magkakaroon ng presidential elections. Lumalabas po na yun ang kagustuhan nila na ma-eliminate ang ano pa mang mga hibla o natitira pang mga political obstacle na nire-represent ng mga Duterte, for that matter particularly ang pagiging popular ni Sara Duterte among the people as the next presidential top runner candidate na bubutuhin ng taong bayan. Ayun. So the impeachment complaint is also bogus sapagkat ibinunga po ito ng panunuhol, ng pandaraya, ng panloloko. Kapag ibinunga ng panloloko at pandaraya ang isang bagay na naglalayong magkaroon ng katarungan at pananagutan sana doon sa inaakusan nyo, everything crumbles and becomes illegal, becomes illegitimate, becomes invalid. Sapagkat dumaan ito sa proseso ng palusot, pandaraya at panunuhol, which is exactly ganun ang nangyari dito sa impeachment case na inihahain ngayon at ipinipilit ng grupo nila Martin Romualdez, of course, with the consent of Marcos, upang gamitin na i-weaponize nila ang impeachment mechanism in order to politically demolish whatever remnants of the Duterte political group by convicting Sara in the impeachment court. Ang problema nila, hindi nag-cooperate ang Senado. And the only thing for them to achieve conviction is kapag nag-cooperate ang Senado. Ang problema, sa Lunes po, matatapos na ang lifespan in authority of 19 Congress that constituted the Senate as an impeachment court. By June 30 po, pagkatapos ng June 30, pagpasok ng July 1, wala na pong bisa ang otoridad ng 19 Congress at ng Senado na binuo bilang impeachment court. That is now a primary question of jurisdiction, because without jurisdiction, there will be no authority on the matter at hand. Klaro? So kaya bugos.
Kaya nga malinaw na magkakadugtong po ito ang ginagawa nila Marcos kahit mga wala na po sa hulog, wala sa batayang legal at kanilang binabraso at binabaldado ang mga constitutional guarantee of due process and equal protection of law para masunod lang po ang lulong na ambisyon nila sa politika. They don't care about the law. They act and above beyond the law to the point that the government becomes lawless by itself and by its action. Ganun po ang nangyayari. Naging lawless ang gobyerno ni Marcos lamang masunod ang luho at lulong ng ambisyon ng kanyang pinsan na ang magiging pangulo ng bansa upang protektahan ang kabulukan nila sakali pong matapos ang termino niya at hindi niya mailulusot na siya pa rin ang pinuno ng bansa ay si Martin Romualdez muna bago hindi pa makakaupo by age limitation si Sandro Marcos. Yun po ang pinakapunot dulo kung bakit nagkaletse-letse at nagkagulo ang kalagayang politika sa ating bansa. At pati po ang pangyayaring ito kung saan ginagamit, iniikutan ang batas, binubutas ang batas, binabaliktad ang batas upang ihambalos sa interes ng matino na pamumuno at sa interes ng kabutihan ng bayan para masunod ang personal na kagustuhan sa pagkalulong sa political na ambisyon. Exactly what we are experiencing right now dito sa bangkarote na gobyerno ni Marcos. So pag-uusapan natin pagbabalik po ng ating talakayang bayan ang Corruption Perception Index. Nako mga kababayan, out of the 118 na mga bansa na kasali po dito sa Corruption Performance Review at sa tinatawag na Corruption Performance and Perception Index, nakukulelat po tayo mga kababayan, tayo ay nasa 114. So 118, naka 114 tayo. Ibig sabihin po tayo ang may pinakabulok at pinakapalpak na programa at mga patakaran hinggil sa paglaban at pag-eliminate ng korupsyon. Pag-uusapan po natin yan sapagkat yan ay isa sa mga mayor na mga punto ng pwedeng magpagalit ng tudo sa taong bayan sapagkat kapag malubha ang korupsyon, malala ang political situation, ang resulta po niyan ay lalong pagkalugmok at paggapang ng ekonomiya na pwede pong ikapinsala ng mas maraming mga mamamayang Pilipino. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.